Samantala, pamahalaang lungsod ng Cotabato ay umaasa na matatapos na ang serye ng kidnapping sa lungsod sa oras na maisapinal ang pagbubuo ng Bangsamoro Government. Si Manal Jingona, PTV Central Mindanao para sa ulat. Inaasahan ng pamunuan ng lungsod ng Cotabato na tuluyan ng magwawakas ang mga nagaganap na mabibigat na krimen sa lungsod, katulad ng kidnapping, kung saan ang mga negosyanteng kagaya ng mga Filipino-Chinese ang kadalasan nagiging biktima. Oras na may patupad ang Bangsamoro Government na magiging kapalit ng kasulukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bagamat, nilinaw ni Atty. Cynthia Giani Sayadi, ang kasulukuyang City Administrator ng Cotabato, ay aniya matagal na rin humupa ang kidnapping na gaganap sa syudad. Ayon kay Atty. Sayadi, kung noon ang lungsod ng Cotabato ay kilala sa kidnap for ransom sa mga negosyante, sa ngayon ay wala nang napapaulat na kidnapping sa buong lungsod. At mas lalo na ang aniya kung may implementa na ang mga batas o basic law ng gobyerno ng Bangsamoro. Hard-working Cotabateños were kidnapped by the so-called spoilers of peace. Wala nang bukang bibig ang mga negosyanteng Cotabateño kung hindi ang problema sa kidnapping. Alhamdulillah, mahigit 2 taon na po walang kidnapping sa Cotabato City. Binigyan din ni Sayadi na 2 taon nang zero kidnapping ang lungsod ng Cotabato at wala nang nauulat na mayroon na namang nawawala o dinukot na negosyante. Ito ang naging pahayag ng Cotabato City Administrator sa paglunsad ng information rally hinggil sa nilagdaan na Framework Agreement o the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Hindi ito sana itong framework agreement ay magpatuloy na kailangan malaman ng bawat mamamayan, hindi lamang ang ano itong framework agreement. Siyempre, hindi natin siya i-judge base ano yung Aniya, nakakatiyak siya na mas lalong gaganda ang kalakalan at magkakaroon ng tahimik na pamumuhay sa lungsod sa darating na panahon. At kung saan, hinihikayat niya ang taong bayan na magtulong-tulong at suportahan ang framework agreement at intindihin mabuti ang mga nakasaad sa probisyon sa naturang kasunduan. Inimungkahi rin ng abogada na huwag ibase ang framework agreement sa maling pananaw, kundi dapat ito ay alamin o suriin mabuti ng taong bayan kung ano ang mga magaganda at kabutihan na maaaring idulot nito sa kanilang pamumuhay. Patuloy na paglalaganap at pagpapaalam tungkol dito dahil hindi lahat ay may malalim na kaalaman sa agreement. Mahirap ipasa ang batas kung ang mga bayan ay hindi makipagtulungan. Para sa Telebisyon ng Bayan at mula dito sa PTV Central Mindanao ARMM, kasama si Cameraman Willie Solano, Manal Jingona, nag-uulat.